The days I could not stand. Worship na po tayo kanina pa. Amen po ba? Hallelujah, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sabihin po na, siguro po bago po tayo mag-start, tayo po ay mag-ikot-ikot at magkamayan habang po gumagawa ng instrumental ang ating backup. Tayo po ay magkamayan at mag-say hi to everyone. God bless you. Sabihin niyo po, bigyan niyo po ng pagpapala ang ating mga katabi. Sige, ikot po tayo. Let's go! Kaya natin yan. Praise. Praise. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Magandang araw po, kapatid. Ako'y nagagalak na nakita kita. Salamat, kapatid. Nagtagumpay ka dahil nandito ka. Amen. Hallelujah. Maraming salamat, Banal na Espiritu, sa presensya mo sa aming kalagitnaan. Pinupurit, sinasamba ka namin, Panginoon. Hallelujah. 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 Amen! Alam niyo po ang awit na ito, sinasabi nito, bigyan po natin ng papuri si Yahweh. Ang buong isip, buong puso, buong katawan, buong kaluluwa ay magpapasalamat kay Yahweh. Banal na Espiritu, tulungan niyo kami upang magpurit, magsamba. Palakpak po natin ang ating mga kamay. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh. Sambitin po natin ang kanyang pangalan. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugan ang lahat. Papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Sabay-sabay tayo, let's declare! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman. Di magbabago! Di magbabago! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi magbabago. Si Yahweh ang aking Diyos. Mga kapatid, sabay-sabay natin kantahin para sa Panginoon. Let's declare. Maawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugan ang lahat. Papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di magbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi magbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Ito pong susunod na awitin natin ay yung part ng koda. Awitin ko po yung pagpapalay, bumubuhos na. Sa ngalan niya'y may kagalingan. Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh. Isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh.
pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Sigaw ng lahat ng kilala. Oh, siyang tunay na Diyos! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi magbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi magbabago. Mga kapatid, let's declare! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Sabihin mo sa Panginoon! Tapat kailanman, Hindi magbabago. Sabihin natin sa Kanya, Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi magbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Isigaw, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilala. Yahweh, Yahweh, Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Muli, isang napakalakas sa palakpak para sa ating Diyos na buhay. Dapat kang papurihan, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng pagsamba. Hallelujah. Bago tayo magpatuloy sa pagpupuri sa Panginoon, magbabasa lang ako dito sa Romans chapter 8 verse 26. Ang sabi dito, inutulungan tayo ng banal na espiritu sa kahinaan natin. Church, pumupunta tayo dito minsan sa church natin. Minsan hindi natin alam ang laman ng puso natin. What will be the right words to pray? Ano ba talaga ang dapat nating ipanalangin? Pero ang sabi dito, inutulungan tayo ng banal na espiritu kung ano man ang pwede nating sabihin sa Kanya. Sa kalagitnaan ng ating kahinaan, nandiyan ang espiritu para tayo ay tulungan. Amen? The Holy Spirit is always there, always ready to help us. So as we sing the song after we pray, gawin sana natin itong nanggagaling sa ating mga puso. Inviting the Holy Spirit into our hearts, filling every room sa ating mga puso. Hindi tayo talo kapag tayo ay nagpapasakop sa banal na Espiritu. So come on, let us bow our heads and pray. Hallelujah. Lord, marami pong salamat sa mga oras na to, Panginoon, sa pagdala mo sa amin sa lugar na to, sa pagpupuri sa iyong pangalan. Sa gitna pa rin, Panginoon, ng gera
outside of our country, Lord God, you are still giving us the freedom to worship you, Lord God. This is grace, Lord God. This is so grace, Lord God. So, Lord God, sa mga oras na ito, Panginoon, tulungan mong buksan namin ang aming mga puso sa iyo, Panginoon. Tulungan mo, mapurihan ka namin, Panginoon, na walang tinatago, Panginoon. Lahat ko ay ihahayag namin, lahat ko ay isusuko namin, Panginoon, sa iyong banal na presensya. So we invite your holy presence upon this place, Lord God. Be with us, Father, as we glorify you. Holy, holy is the Lord Almighty. Glory, glory is the Lord God. Be glorified, Father. We invite you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and see a spirit fall in power. Your love unfailing gives from heaven. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and feel your precious breath from heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my Lord. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. For my soul. I love to worship you, my God. I love worship you. I love to worship you, my Lord, and feel your precious breath of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fall on us, Lord. Fall on us, Lord. Let your Spirit fall on us. Come fall on us, Lord. Change our hearts, change our lives. Come fall on us, Lord. Fall on us, Lord. Change my life. Fall on us. Come fall on us, Lord. Oh, break our hearts. Break our hearts. Fall on us, Lord. Open our hearts for you, God. Fall on us, Lord. Oh, let's hear it for the Lord.
Oh, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Oh, I lift my hands before my King and pray. Lord. So I yearn for you, long to see you move. Oh, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Oh, I lift my hands before my King and pray. Come in power, change my life, that I may live for you, my God. Holy Spirit, come in power, change my life, that I may live for you. Say once more, Holy Spirit. Holy Spirit, come in power, change my life. To live for you, my God. Holy Spirit, come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my life, that I may live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fall on us, Lord. Fall on us, Lord. Fall on us, Lord. Love you, Lord. Fall on us, Lord. We welcome you, Holy Spirit. I know you're here. We know you're here. Nothing were more that could ever come close. Nothing can compare. You're my living Lord. Your presence, your presence, I've tasted and seen all the sweetest of love, where my heart becomes free and my chain is undone. Her sweet presence, Lord, your presence.
come by your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts longs for. To be overcome by your presence, Lord. 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 Glorify it. Your presence, Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Holy Spirit, for being with us. I pray, God, for more of you and less of us. Speak to your people. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Una po tayo lahat. Before we start, hanap po kayo ng 7 tao. Sabi mo, God bless you! Amen. So we are on our second installment of the series Holy Spirit. Sino po sa inyo ang pinapalakas kayo ni Holy Spirit? Sino sa inyo yung katabi nyo mukhang full of the Holy Spirit? Puno, filled. No? Sino po sa inyo yung katabi nyo ngayon mukhang pupunuin ng presensya ng banal na Espiritu? Amen. So babasa po tayo, magsisimula na tayo kasi medyo gusto kong natin to, no, himay-himayin natin tong pag-aaral na to, and we will be talking about the source of power, which is the Holy Spirit. Tingnan niyo po yung katabi niyo, sabi mo, handa mo puso mo, kapatid. Sa kabila, sabi mo, handa ka na ba? Acts 1 verse 8, sabayan niyo po ako. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Sabi niyo po, power. Come on, yung malakas, power! No, sa mga kasama ko kahapon na pagod pa, sabi niyo, power! Nako, kung makikita niyo po, mga napakaiitim namin ngayon. Kasi po kami po ay nagpahinga at nagbabad sa araw. No? Salamat sa mga kasama ko. Ang ganda-ganda po ng pinuntahan namin kahapon. At talagang yung iba dyan talaga kulang pa sa tulog. Kaya medyo mga walang power. Come on, sabihin nyo nga, power! No, everyone needs power. And alam nyo po, ngayong oras na to, huwag kayong mawawala because sobrang importante ng pag-uusapan natin. Si Holy Spirit na nagbibigay ng kapangyarihan. Actually, siya yung kapangyarihan. Say power again. Malakas po. Power! Lahat po tayo, we need power. Yung power na hindi po superficial. Yung power na hindi lang ngayon, tapos bukas wala na.
at yung power po na umaapoy. Bakit po? Bakit natin kailangan ng kapangyarihan? Kasi ang buhay daw ay sobrang nakakapa. Sino sa inyo mukhang pagod yung katabi nyo? Mukhang pagod sa buhay? Mukhang parang ang daing pinagdadaanan. Kasi daw yung buhay ganun. Marami daw confusion, maraming pahina, maraming maraming magpupul sa'yo daw. Ngayon daw kapag tumingin ka sa laptop, uso pa ba laptop? Cellphone na? No? No, pag nag-search ka or nanood ka ng TikTok ng ilang oras, maya-maya parang pagod ka na, naubos na. Sino sa inyo na-experience yung ganun? No, parang lito ka na or di kaya naman inggit ka sa mga alis ng alis, lalo magsa-summer na, ikaw wala kang Sino sa inyo maraming travel ngayon? Yung katabi nyo mukhang magta-travel ngayon. No, sabihin nyo, sama mo naman ako. Doc Spark, baka naman sama mo naman kami. Wala kang tigil kakaburakay. Susunod naman, sama mo yung buong team. Ayan, sa mga parating, sige po, upo po tayo ng maayos. Ang ganda ng kakainin nating mensahe ngayon. So everyone, settle down and let's just enjoy this. Alam nyo, habang pinag-aaralan ko to, sabi ko, Lord, salamat, ang ganda-ganda ng mensahe. Sino sa inyo nabe-bless? Sino sa inyo naniniwala kayo ngayong araw na to, ibe-bless kayo ng Lord? Sino sa inyo yung katabi nyo mukhang binless last week? Nung mensahe. Amen. At dadaling niya buong taon. Huwag kayong mawawala Nag-aano lang ako pero bakit po? Sobrang importante ng pag-uusapan natin ngayon. Alam nyo, marami pong mga mensahe na kapag narinig niya yon, narinig nung tao, yun yung nagbibigay sa kanya ng lakas ng para sa isang buong taon. Naunawaan niyo po yung sinasabi ko? Tignan niyo yung katabi niyo. Sabi mo, sana ikaw yun ngayong araw na to. Sa kabila, sabi mo, kainin mo ng buo. Come on. No? Again, uulitin ko po, ang buhay po ay ang daing magpupul sa'yo pababa. Ang daing ihila sa'yo, ang daing magpapahirap sa'yo, ang daing magbibigay sa'yo ng lungkot. Kaya kailangan mo ng power. Tingnan nyo yung katabi nyo. Sabi mo, kailangan mo ng power. In fact, sa John 10 verse 10, basa tayo, the thief's purpose is to steal and kill and destroy. Ulitin natin, sabayan niyo po ako. The thief's purpose is to steal and kill and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. Alam niyo, ang trabaho kasi ng kaaway is magnanakaw. Magnanakaw siya. Ano yung nanakawin niya? Nanakawin niya yung pag-asa mo. Sino po sa inyo, dumating yung panahon na parang wala ka ng pag-asa. Dumating na ba kayo sa ganon? Yung para kang hopeless, para kang pagod na pagod. Alam niyo po ba na kapag nararanasan niyo yun, ino-operate kayo ng kaaway? Totoo to, no? Pastor Sambaga, ayan no, the thief's purpose, ang purpose ni Satan ng kaaway is magnakaw, pumatay, at manira, manggulo. Palakasan po ng konti yung mic ko, konti po para hanggang dulo, hindi na ako sobrang sisigaw. Ano pa yung ninanakaw niya? Pananampalataya. Alam nyo, gusto ka, okay, na punuin ng pagdududa ng kaaway. Pagdududahin ka niya. Alam nyo, pag yung isip nyo, tingin kayo sa akin huwag kayong mawawala. Kapag yung isip mo ay puno ng pagdududa, puno ng doubt, mag-iisip ka. Baka kay Satan galing to. Kasi si Holy Spirit, hindi kanya pupunuin ng pagdududa. Alam niyo po ba yon? Nanakawin ni Satan yung faith mo. Yung di po bang ngayon, sobrang firm ng faith mo, biglang hindi mo maintindihan dahil parang nagdududa ka na. Parang wala ka ng gana, wala ka ng kapangyarihan, hindi galing sa Diyos yun. Lalo kung ang pupuntahan ng pananampalataya mo ay maganda. Kapag nakita ni Satan yan, ang gagawin niya, tatrabahuhin ka niya. Lalo na po, no, tingin kayo sa akin, sa mga bagong gusto palang maglingkod sa Diyos. Mapapansin niyo yan sa church. Ang dai kong nakita niyang pastor, gusto ko pong pumasok ng worship ministry. Next week, ako, sa-sign up na po ako dyan, magpa-practice. Magugulat ka, yung linggo na yon, ang daing darating na hindrance sa kanya. At makikita mo siya na wala na siya sa church at ayaw niya nang maglingkod sa Panginoon. Tinatrabaho siya ng kaaway. No, kaya po kayo,
Kung naririto kayo at naririnig nyo, parang nangyayari sa akin yung pastor. 3 tao sabi mo, huwag kang pumayag. Isa po sa trabaho natin dito sa church is what? Buksan, i-expose, ipakita yung ginagawa ng kaaway. Kasi baka hindi natin alam, deceive tayo. Baka hindi mo alam na kala mo tama pa yung ginagawa mo, pero hindi na pala. No, isa sa trabaho natin dito sa church is malaman natin hindi lang yung kalooban ng Diyos, pero yung special assignment ng demonyo. May kakilala na ba kayong ganun na gustong-gustong pumasok ng ministry pero ginagawa ng kaaway lahat para hindi siya makapasok? Marami pong ganun. No? Ano pa nanakawin niya? Yung what? Yung faith mo at pupunuin ka niya ng disappointment. Si Satan ang gagawin niya, pupunuin ka ng disappointment. No? Magugulat ka, ba't sunod-sunod? Ba't sunod-sunod? Pupunuin ka niya ng pain. Talagang yung pain na para bang, kasi po, ang pangit na bagay, hindi yan galing sa Diyos eh. Tandaan niyo po wag niyo sasabihin na, ay, binigyan ako ng Diyos ng sakit. Hindi ganoon ang Diyos. No? Sa kaaway galing yon. Minsan, pinapahintulutan lang ng Diyos. Kagaya po sa panahon ni Job, hindi siya binigyan ng sakit ng Lord. Si Satan yung nagtatrabaho sa kanya, hindi galing sa Diyos yon. Minsan si Lord, dahil sa mga pagkakamali natin, inaalaw niya para matuto tayo. Huwag po kayo mag-amen, sabihin nyo lang, yes. So, mahalaga tong pag-uusapan natin. Kaya, gusto ko po maging seryoso tayo kasi malaki yung pwedeng mangyari sa ating pong buhay espiritual kapag po tayo ay nailagay sa linya ng tama. Kapag po naunawaan natin na baka mali yung puso ko. Natanong nyo na ba yon? Tanungin nyo nga yung katabi mo, natanong mo na ba yon? Na baka mali yung puso ko? Kasi minsan kala mo, tama ka pa, pero mali ka na. Kaya ang pagpapala hindi dumadaloy sa'yo. Kaya ang anointing hindi mo nararanasan kasi baka hindi mo alam na mali ka na. So yun po yung titignan natin, no? Ano pang ginagawa ng kaaway? Pupunuin ka ng hurt and hate. Magkakampi po, magkakambal yan. Pupunuin ka niya, Vincent, ng hurt. Mapupuno ka ng sakit, ng hurt. Kasi pag may hurt ka, what? Ang bilis mo ring mang-hurt. Agree kayo? Hurt people. No, kaya mag-iingat tayo. Lagi ako nakaka-hurt. Ba't pupunta ako dito, na-hurt ko to. Pupunta ako dito, na-hurt ko. Kasi baka hurt ka din sa loob mo. No? At magkakaroon ka ng hate. And hindi lang doon nagtatapos, salamat kasi may deliverance na napapagaling tayo ng Panginoon. Mamaya pag-uusapan natin yon. Ano pa? Trabaho ni Satan, lalagyan ka niya ng bitterness. Alam nyo, ang bitterness kahit kailan, masarap lang yan sa ampalaya. Na may itlog. Na niluto nila Kuya Bodge, na napakasarap na ubos nung kahapon. Panalo. Ang sarap ng yun lang ang masarap na bitter, ha? Hindi ang ugali ng tao. Sabi mo, hindi ka masarap, kapatid, umayos ka. Okay? Yun yung mga okay na nakawin ng kaaway. At alam niya yung kalungkutan, lalagyan kanya ng lungkot. Trabaho niya yan. Alam niyo kayo, pagigising ng umaga, tapos, di ba, whether we like it or not, may time na parang ang lungkot-lungkot. Naranasan niyo po ba yun? Parang malungkot ka, mahina. That's normal. Pero yung 3 taon, dire-diretso, medyo parang may problema yun, ha? Dapat ang lungkot hanggang hapon lang yan. Kakausapin mo na yung sarili mo, tumigil ka na sa lungkot mo. Huwag kang maglungkot dyan. Huwag kang maarte. Umayos ka. Ako po, ganun po ang personalidad ko. Kapag medyo parang nalulungkot ako, ay, hindi bagay sa'yo. Hindi ka ganyan. Umayos ka. Itayo mo sarili mo. Para si David, di ba, inutusan niya yung sarili niya. Why are you so downcast, my soul? Kinakausap niya eh. So, pwede. Amen? Pwede. Tuturuan ko kayo ng mga bagay. Siguro hindi nyo pa naririnig. Pero pwede. Pwede mong kausapin yung sarili mo, doktora, na naglulungkot bukid ka dyan. Hindi ka taga-bukid. Ay, taga-bukid ka nga. Taga-bukid ka pala talaga. Tama, di ba? Bukid nga kayo, di ba? O, tignan mo na, turo kita, taga-bukid ka pala talaga. Meron kasi nung bata ko, tawag lungkot bukid eh. Yung mga nasa bukid na malungkot kapag wala pang ani. Di ba? Ewan ko, alam nyo yun.
Yun, hindi bagay sa'yo. Taas mo yung sarili mo. Di ba sabi ni David, why are downcast my soul? Taas mo yung sarili mo. Huwag mong hinahayaan na ninanakaw-nakaw ng demonyo yung lungkot mo, yung pagod mo. Huwag mong hinahayaan na kainin ng Diyos, ay ng demonyo yung araw mo. Huwag ka pumayag. Hanggang alas 12 lang. Dapat ganon. Ganon po tayo, no? Vincent, hanggang alas 12 ka lang, mamayang alauna, pipiliin mo na maging masaya. Walang ikakasaya. Hindi, humanap ka. Kumain ka ng masarap. Sino sa inyo may ganun kayong ugali? Naglalagay lang po ako ng mga bagay para maunawaan natin kasi medyo mabigat yung pag-uusapan natin. Sino sa inyo may ganun kayong ugali? Yung kapag malungkot kayo, humahanap kayo ng ikasasaya nyo. Pero wag yung masamang saya. Alam naman natin yon. Ano pa? Ng peace. Nanakawin ng kaawayan, yung kapayapaan mo. Bakit ang gulo ng utak ko? Hindi galing sa Diyos yan, kapatid. Joy. Masaya ka. Yung kaninang pinag-uusapan na. At yung love. Bakit wala na akong pag-ibig? Ba't ang lamig ko na? Ba't hindi na ako excited? Kapatid kapag dumadating po kayo sa point na hindi ka na excited pag linggo, or pag yung linggo para bang, yung responsibility na lang sa'yo, yung hirap ka, pagod na, may mali sa puso mo. Huwag kayong masasaktan sa akin, pero may mali sa puso mo kapag hindi ka na masaya pag nag-church. Kahapon po, nasa tent ako, nakatingin. Ang ganda kasi talagang ginawa ng Diyos. Ako, ewan ko sa inyo, pero ang lens ko kasi maganda. Na-appreciate ko yun. Ewan ko sa, basta paano maganda, layo ng CR. Yun lang pangit po talaga sa akin. Layo ng CR. Ang layo ng CR. Pag nakalimutan mo yung tsinelas mo, umapak ka sa talagang third degree ang burn mo talaga sa paa. Yun lang, pero everything is beautiful for me. Nakahiga ako, talagang may nagbabiolin na parang, hindi makarelate yung iba. Meron pong nagbabiolin. Yung pinuntahan namin, nakalibre kami ng concert. Para mapanood mo yung kailangan mo ng mahal na bayad. Kami, libre. Sabi ko, Lord, ang saya naman. Tapos nagpe-pray ako, Lord, thank you for this time. Ganyan. Biglang sabi ko kay Anthony, excited ako mag-church. Tapos nung pagtapos na noon, nung inisip ko na, sabi ko, Lord, salamat, may ganun pa rin akong puso hanggang ngayon. Yung puso ko nung bata ako na 17 years old, na excited mag-church, hanggang ngayon, ganun pa rin yung puso ko. Tignan nyo nga po katabi nyo. Sabi mo, ikaw 2 linggo ka pa lang, ba't ayaw mo na kagad mag-church? Anong problema mo? 3 taon ka pa lang, bakit parang gusto mo nang mamatay? Anong meron sa'yo? Alam nyo, ang Diyos, kapag papalapit ka ng papalapit sa Kanya, paganda siya ng paganda. Amen! Kaya sa mga naglilingkod, patagal ng patagal yung paglilingkod mo, dapat pasarap ng pasarap yung pakiramdam mo sa Diyos. Amen! So, itatama natin yan, wala sa inyo na, basta hindi ko na kaya. Pagod na pagod. Huy, hindi ka pa nagsisimula. Kakapasok mo pa lang. 2 weeks ka pa lang, 3 months ka pa lang. Hindi bagay sa'yo. May mali sa puso mo. Maraming tao kasi mali puso. Huwag kayong masasaktan, pero maraming tao kaya negative tingin nila kasi mali ang puso nila. Hindi yung nakikita nila yung mali, yung puso nila. Tanungin nyo ngayon yung katabi nyo, tama ba puso mo, kapatid? Dito pa lang, medyo nabubusog-busog na tayo. Amen? Pwede pa palakpakan natin ang Diyos ng dire-diretso. Verse 10, sabi dyan, may purpose. Sabi nyo po, purpose. Ang ganda po nito. Sabi dyan, my purpose is to give them a rich and satisfying life. Sabi nyo po, rich and satisfying life. Yung malakas po, come on, rich and satisfying life. Sino yung katabi nyong mukhang rich? We are rich because we are children of God. Amen. Sino yung katabi nyo mukhang ngayong taon na to, mas magiging rich? Eto po, no? Kung hindi tayo lalayo sa sinasabi ng Bible. Ang turo ng Bible, si God daw, si Lord daw, ang purpose niya, sabihin niyo po ulit, purpose. Ang purpose niya
ay bibigyan kanya ng rich and satisfying life. Ano ba yung rich? Di ba, yaman. Hindi lang siya lagi pinansyal. Hindi lang siya lagi ari-arian. Pwede rin siyang yung puso mo, mayaman. Yung experience mo, mayaman. Pwede yung health mo, mayaman. Kasi alam nyo, maraming tao, they work all their life. Tapos isang araw, lahat ng pinaghirapan nila mapupunta lang sa what? Sa ospital. O kaya sa magandang kabaong. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, hindi ikaw yun. Huwag ka mag-amen doon. Pwede pong ganun eh. Maraming hindi sila mayaman sa material, pero saksakan ng yaman sa kahit kailan hindi sila bumili ng gamot kasi ang yaman-yaman ng kalusugan nila. Amen! At, di ba, petty it may sound, but that is the truth. Mauunawaan niya ng mga taong may sakit. Kaya tayo, salamat, nandito tayo. Ibig sabihin na kaya niyong umakyat at hindi niyo kailangan ng whatever. No? Congrats mo muna yung katabi mo. Sabi mo, ay, victorious ka, nakarating ka rito. Lalo sa mga malalayo, Kurt, grabe, ang layo po nito, taga Batangas pa to. No, si Kurt, Novaliches, meron tayo dito, si Ate Joy, pambihira, parang hindi napagod. Walang tigil kakaluto kahapon yan, hindi natulog yan. No, Tita Nancy, grabe, Las Piñas, Spark, Boracay, Aklan. Pambihira mga miyembro natin, no? Di ba? Palapakan na natin si Lord. May mas lalayo pa ba dyan? Meron ba rito Gentry? Amen? No? So talagang tayo po, ako ginagawa ko to kasi na-appreciate ko kayo na ang layo nyo pero nandito kayo. Kasi naniniwala tayo na pinagpapala at binubusog tayo ng banal na spirito. Amen? No? Doc Spark, di lang kayo ang busog, kami din, busog ng banal na spirito. Pwede mong palakpakan natin ang Diyos ngayon. Come on! Sabi diyan, my purpose is to give them a rich and satisfying life. Kaya dapat ang tao may personal at mainit na relasyon sa Diyos. Alam nyo, si Lord, si Jesus, nung tinanggap mo siya, hindi niya binibigyan ka ng assurance ng bed of roses. Hindi sinasabi na, Kuya Botch, hindi ka na magkakaroon ng problema. Hindi ganun, no? Hindi po ganun. Kasi minsan tayo, mali ang pag-interpret natin. Kapag naging born again Christian ako, magiging perfect na yung buhay ko. No, that's a big lie. Meron pa rin problema. But there is assurance na sa gitna nito, kasama mo na si Lord. 3 tao, sabi mo, kasama mo na si Lord. At dyan na tayo papasok sa usap natin. Pag ang tao po, huwag kayong mawawala major doctrine to. Ang tao, kapag tumanggap siya sa Panginoon, asan yung anak ni Ate Ara? Mamaya ka na humigab, tingin ka muna sa akin. Ang tao, pag tumanggap sa Panginoong Jesus, sa pagtanggap niya sa Panginoong Jesus, nagkakaroon po ng tinatawag na indwelling of the Holy Spirit. Sabi niyo, indwelling of the Holy Spirit. Ano po yung indwelling of the Holy Spirit? Ito po yung permanent residency of God in your life. Meron ka ng tinatawag na sealed or what? Ano ba yung sealed? Selyo. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, may selyo ka, kapatid. No, babasa tayo, no? Ephesians 1 verse 13. Gusto ko po kayo lang yung malakas na basa. And you also become and God put His stamp on ownership on you by giving you the Holy Spirit He had promised. Sabi no, ang ganda, you believe in Christ and God put His stamp of ownership. Naku, huwag kayong mawawala. Wala munang magsisiar, walang gagalaw, walang hihinga, tingin dito lahat. Meron pong tinatawag na stamp of ownership. Hindi ko dapat basta-bastahin to kasi maraming nakasalalay dito. Sabi nyo, stamp of ownership. Kapag daw, tinanggap mo si God, si Jesus, nagkakaroon ka ng stamp of ownership. Ano yon? Yung stamp of ownership, babaw lang tayo ng konti bago tayo lilipad ulit. Nung 90s, naaalala ko po, pag ang mga sini kasi noon, Anli Pastor, hindi,
Dati 90s naman, marami nakaabot nun. Yung sine nun, naalala ko dati, dito sa Divisoria Mall, may sine, walang CR yung loob. Sabi ko sa'yo, bata pa lang po ako, mahilig na ako umihi. Nood kami ng Kokey, may ihi ako. Kokey. Kokey. Pag lumabas ka, may stamp. Tama po. Sino sa inyo na naaalala nyo yun? I-stamp ka, ibig sabihin nun, pwede kang bumalik. Anli yun. Anli, kaya dati ngayon kasi lahat nakaupo na eh. Dati, pag nanonood ka sine, nakatayo ka. Di ba ganon? Tapos may mga taong, ewan ko saan nanggagaling yung lakas ng loob nila. Buong araw nandun sila. Natutulog, ginagawang tulog. Kawawa ka talaga dati. No, ngayon kasi lahat na nakaupo eh. So, pwede kang bumalik. Pwede kang pumasok doon kasi may stamp ka. Pero eto kapatid, no, makakapasok ka sa langit kasi may stamp of ownership ka. You belong to heaven. Amen. You belong to Christ. Ito po yung stamp of ownership. Kaya tayo, tanggapin nyo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas para meron kayong stamp of ownership. Ito po, walang bawian. Ang Diyos, hindi siya bibigyan kanya ng stamp, paniniwala natin to, bibigyan ka ng stamp of ownership. Pag nagkamali kang konti, tanggalin ko nga yan. Balik ka ulit, ibibigay ulit sa, hindi po ganon. No? At yung stamp of ownership, hindi mo siya pwedeng dalin sa impyerno. Kaya ang sino man na tumanggap na sa Panginoong Jesus at nasa buhay niya na si Jesus, hindi na kailanman pupunta ng impyerno. Amen. Ngayon, 3 tao, sabi mo, ikaw ba, welcome ka pa rin sa impyerno, kapatid? Ba't ang buhay mo parang ano pa rin? Dapat inaayos po natin yan. Amen. No, ito po yung stamp of ownership na nauunawaan nyo ba yung stamp of ownership? 5 tao, sabi mo nga, you belong to Christ. Come on! Kaya dapat tayo po sineseryoso si Jesus. No, sineseryoso natin ang Panginoon. Question! Ayan po ang tawag dyan, indwelling. Malakas, sabi niyo po, indwelling. Pastor, bakit po minsan parang tuyot? Say yes kung kayo to. Sino sa inyo na-experience parang tuyot yung spiritual life ninyo? Lahat naman, di ba po? Pastor, ba't parang minsan ang lamig ko? Ba't parang minsan wala akong gana sa buhay? Parang minsan hindi ko nararamdaman si Holy Spirit. Papasok tayo sa pangalawang konsepto ng Holy Spirit, infilling. Sabi niyo po, infilling. Ano yung infilling? Basa tayo. Infilling means being filled and overpowered by the Holy Spirit. Kasi maraming tao, tingin kayo sa akin, maraming tao nagkaroon ng indwelling, tinanggap si Jesus, nasa puso na nila at nasa pagkatao na nila si Holy Spirit. Pero hindi sila puspos. Hindi nila na-experience yung araw-araw na pagkilos at pagsukob ng banal na spirito. Pag hindi ka infilled, kapag wala sa'yo or hindi ka napupuspos, mahina ka. Paulit-ulit kang bagsak ng bagsak, hindi mo maramdaman, lagi kang galit, lagi kang whatever. Kaya we need to be what? Infilled. Kailangan tayo mapuspos. Example nito, yung sponge. Yung sponge, pag dinikit mo siya sa tubig, di ba hindi mo na matatanggal yan? Talagang meron ng basa na yan kahit anong mangyari dyan. Basa kung nakadikit na sa tubig. Indwelling yun. Pero yung sponge, ilublob mo, o iinumin niya lahat ng tubig, yun yung infilling. Infilling. Tignan nyo nga katabi nyo, nasa ilalim ka ba ng tubig o nasa surface lang? Tanungin mo siya, come on. Tinitignan ko po kayo, iba sabi, huwag mo ko tanong eh. Huwag mo ko tanong eh. Walang pakailaman mo na dito. Mind your own business. Seryoso ako. Kapatid, kaya tayo kapag linggo, alam nyo, ito yung pagkakataon na magpapapuno tayo sa Lord. Though araw-araw, tama yan, technically araw-araw pwede tayo. Pero pag tayo sama-sama, no, tumatawag ang pastor, punta kayo dito sa harapan, nagpapa-infill tayo, Lord, punuin nyo ako. Ito yung faith ko na tuwing papasok ako sa church, hindi ako lalabas nang hindi ako puno. Lord, punuin nyo ako. Meron po akong mindset ganun, 10-10, bata pa lang ako. 10-10 ba? 10-10. Teten. Ganda kasi ng pangalan mo, Ten eh. Bata pa lang ako, may mindset na ako.
Na-mindset ako ng mga mentor ko nila Pastor Marlo na kailangan linggo-linggo puno ka. Huwag kang lalabas ng huwag kang lalabas ng hindi mo nasulit yung pagpunta mo. Lalo kayo ang lalayo nyo. Eh yung iba sa atin dito, pagpunta ng church, ang gagawin magse-cellphone, hindi nyo masusulit. Tapos sasabihin nyo, hindi kayo nakaka-bless, hindi nakaka-bless yung pastor. Cellphone kayo ng cellphone. Diba? Pag nanakaw yan, sasabihin nyo pa. Diba? Tignan nyo katabi nyo, sabihin mo, mamaya ka na mag-cellphone. Enjoy nyo. Amen. Alam kong nagkakaunawaan po tayo dito. Amen. No? So, pasok tayo, no? Baka may nagagalit na sa akin, pati pagsa-cellphone ko. Ephesians 5, verse 18, basa tayo. Instead, be filled with the Spirit. Dapat, puno kay. Iba yung tao na puno ng banal na spirito. Amen? Iba yung taong puspos. Ang bilis sumunod niyan. Sabihin sa kanya ng Diyos, anak, punta ka. Ang bilis. Pero pag hindi ka puspos, lahat kine-question mo. Alam niyo ba ganun yung nangyayari sa taong hindi puspos? Lahat kine-question. Lahat nakikitaan ng negative. Lahat kinikritik. Ganun ang taong may indwelling pero hindi infilled. Ang bilis masaktan. Ang bilis tisod. Makamatisod talaga ako dito. Ganun ang nangyayari. Okay, pag-usapan pa natin si Holy Spirit. Titus 3. Natututo pa kayo? 3 tao, tanungin mo, natututo ka ba? Come on, sa kabila, gising ka ba? Ang ganda po, no? Amen. Titus 3, verse 5. Pwede po bang ang mga kananayan at kababaihan lang ang magbasa ng malakas? Go. Ito po mga major verses about the Holy Spirit and major doctrine na minsan tinitwist kasi yan ng iba eh. Kaya kayo, wag kayong mawawala, titigan yung maigi para kaya nyong i-explain. Sabi dyan, He saved us, meaning the Holy Spirit, meaning Jesus, not on the basis of deeds. Ang Diyos ay nililigtas tayo hindi dahil sa ginawa mo. Gets? Ayan o, not on the basis of deeds. Tita, hindi dahil mabait kayo, ililigtas kayo ng Diyos. Hindi. Ang linaw-linaw. Hindi ka liligtas not on the basis of deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy. Ililigtas ka at ako ng Diyos dahil sa awa ng Diyos by the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Sabi niyo po, regeneration. Sabi niyo po, renewing. Alam niyo yung regeneration at renewal, doon pumapasok yung born again experience. Doon pumapasok yung born again experience. Ganito po yan, no? Ate Joy, nung tinanggap mo si Jesus, nag-operate sa'yo si Holy Spirit at pinatay niya yung dating ikaw. Yung dating, wag na ikaw, baka masaktan ka sa akin, iba na lang. Hindi, ikaw na lang talaga, malalim ka na, hindi ka na masasaktan. Yung dating maldita, papatayin niya yan. Amen. Yung dating pagiging makasarili, papatayin niya yan. Amen. Masaya sila, mahal ka talaga rito, Ate Joy. Mahal ka ng Makati, kitang-kita nila, mabait ba siya? Mahal niyo ba siya? Namula bigla kahit ano. Ay, naka-video ba yan? Pero ganun kasi yun eh. Ganun ang ginagawa po ng regeneration. Nire-regenerate ka, nire-renew ka. Yung dating ikaw na matampuhin, nung tinanggap mo si Jesus, pagkatanggap mo kay Jesus, si Holy Spirit mag-ooperate sa'yo, papatayin niya yun. Tutulungan kanyang mag-decide na, dati kang kuripot, papatayin niya yun. Mga kuripot dyan, say yes. Na ngayon, hindi na. Say yes. Magiging giver ka. No? Yung dating wala kang pakialam sa ibang tao, papatayin niya yun, magkakaroon ka ng concern. Kaya ka tinawag na born again, magugulat kayong dating ikaw na
namatay na born again. Yun yung ibig sabihin ng born again experience. Yung dating yung masama tingin mo, mahirap kang maniwala. Magugulat ka parang may dating na yung verse sa'yo. Tumatatak na, tumatalab na, at nagbabago ka na. Amen! Kaya ang sarap maging born again. Amen! Masarap! Kapag nararanasan mo si Holy Spirit, masakit yan. Masakit, Lord, bakit? Lalo yung mga bago, sakit, parang lagi na lang akong tinatama, lagi na lang akong mali. Tapos may mga pagbabasag sa'yo na gagawin ang banal na Espiritu. May time na babasagin ka niya, may time na may mga e-expose siya sa'yo, may time na masasaktan ka. Pero yung resulta ng pagbabasag na yan, napakaganda. Para tayong buto na itatanim sa ilalim ng lupa. Yung buto na yon, alam nyo, ang buto pag nilagay ko dyan, ay, ang cute naman ng buto, Vanessa. Parang si Lea Salonga. Ang cute niya lang. Nandyan lang yan, pero ilang taon nandyan pa rin yan. Pero pag yung buto inilagay mo sa ilalim ng lupa, maiinitan yan, madidiliman, hindi siya makakilos, ang init, masikip, masukal, matutubig-tubigan pa pag may umihi dun sa lupa. Ba naman kasi yan? Pero yung buto na yon, bibilangan mo lang ng ilang araw, mamamatay siya. Pag namatay siya, bibilangan mo ulit ng araw, bigla siyang magkakaroon ng mga maliliit na ugat, nag-i-sprout siya, at yung dating buto, bilangan mo ng ilang taon, magiging puno na siya at magkakaroon siya ng bunga. Ganon yung born again experience natin. Kaya kayo, wag kayong magtataka, bakit nung naging born again ako, dumating yung masasakit na bagay sa buhay ko, ay baka ba pinapatay ka ng Lord? Full of self ka kasi, full of pride ka. Ang yabang mo. Totoo lang, ang hirap mo i-disciple kasi ang yabang mo. Dapat mag-disciple sa'yo mismo si Jesus. Amen. Sino rito yung katabi nyo dapat si Jesus mag-disciple? Natututo po ba kayo? Sino sa inyo yung katabi nyo mukhang parang ayaw pa, gusto mag-CR ulit? Pag-usapan natin, paano, Pastor? Sige nga, palalimin mo pa yung regeneration tsaka renewal. May 10 sign. May 10 senyales na si Holy Spirit nag-ooperate sa buhay nyo. Number 1, nakikilala mo na unti-unti si Jesus. Nagkakaroon ka na ng faith. Say yes kung kayo yon. Nakikilala nyo na si Jesus. Amen? Sumusunod ka na sa Kanya. Pag nagpe-pray ka, nagsabi ka ng in Jesus' name. Number 2, nagkakaroon ka na ng desire to know Jesus even more. Nauuhaw ka. Natutuwa ako kay Salamat Talagang kahapon, di niya ako pinakawalan, nagtanong Pastor, sino ba yung na-exorcist mo? Exorcist daw. Deliverance ba? Tawag doon bro. May demonyo daw na pinapaalis sa tao. In-explain ko sa kanya yung mga na-experience ko. Nagkakaroon ka ng desire. Nagbabasa ka ng Bible. Pag si Holy Spirit nasa inyo, kapatid, tandaan nyo to, isa yan sa sign. Yung Bible, tinatanong mo na, anong ibig sabihin nito? Bakit binuksan niya yung bibig nung isda't kinuha niya yung barya? Anong ibig sabihin nun? Para kayong si Tita Arabel na nagchat-chat sa akin talaga. Para kayong si Tita Nancy, Pastor, ito yung sinabi. Nagbabasa ka, curious ka na, nasa iyo na si Holy Spirit. Kung yung katabi mo, ganun, sabi mo, congratulations. Ano pa? Natatabangan ka na unti-unti sa kasalanan. Yung dati ka talaga, na mura ng mura, ngayon pa, boom! Ay, sabi ko sa inyo, kapatid, pag si Holy Spirit pumasok na ng todo sa inyo at binago na kayo at nabasag na kayo, yung pagmumura na yan, kahit kailan, di mo by the way, 17 years na po ako hindi nagmumura. Amen? Yung iba naman sa inyo, ibig sabihin dati, nagmumura ka. Ikaw ba, hindi? Dati-rate, malutong ka magmura, ngayon medyo mahina na lang. Hopefully, bukas wag na. Tingnan nyo nga katabi nyo kung medyo mapagmumura pa yan. Wag nyo nang tingnan, wag nyo nang sabihan sabihin nyo lang, gets niya na yon. Tumatalab na sa'yo, pang number 5, tumatalab na sa'yo ang salita ng Diyos. No? Kapag nasa church ka at narinig mo yung salita ng Diyos, may talab na. Sino sa inyo, pag minsan, parang, para sa akin yun. Kahit hindi ako kilala ni Pastor, pero pinaparinggan ako Ba't pinaparinggan
pinaparinggan ako nito. Ako, tantanan niyo po ako sa sinasabihan niyo akong pinaparinggan na. Ang dahil na nagsabi rito. Una, hindi ko po kayo kilala yung iba. Binabasa ko lang. Hindi po totoo yun. Hindi ako nagpaparinig. No? Ano pa? Nababasag na yung pride at ego mo at nagpapatama ka na. Sino sa inyo yung katabi niyo? Mukhang nabasag na yung pride. Ay, wala. Wala. Walang nababasag. Na nagpapatama ka na. Sino bang hindi maigo? Sino bang hindi ma-pride? Lahat naman po tayo ma-pride at maigo at nagpapatama na. Ano pa? Lumalaki na yung pag-ibig mo sa Diyos at sa tao. Ayan, tanungin ko, sino yung katabi nyo rito? Mukhang mas mahal niya na si Lord ngayon. No, pinaprioritize mo na siya. Amen? Pag midweek talaga, kahit nalilate ka, ipipilit mong makarating. Tita, kahit may sakit, na-appreciate ko kayo. Sabi ko, ba't nasa likod siya lagi? Pala may lagnat, pero gustong makaatin ng midweek, pupunta talaga. Tita Fanny. No? Yung iba katabi lang yung church. Ito lang yung church. Sa Tondo. Magpunta kayo sa Tondo, magkakatabi yung church. Ito yung church, ito yung bahay ng pastor. Yung pastor laging late. Baka ako yun. Ako yun dati. Dati naman yun. Natututo ka ng sumunod at magpasakop sa Diyos. Number 9, nagbabago na ang puso mo at isip mo na dating sobrang tigas. Sino sa inyo yung aamin kayo dati ang tigas ng puso nyo? Wala pa rin. And last, may conviction ka na. Amen? Makikita mo yan na meron niyang regeneration, may renewal. Kapag nagkamali ka, dati parang wala lang sa'yo. Ngayon, parang masakit na. At para kang nako-convict na. Say yes kung kayo yon. Ay, 7. 7 talaga. No? Okay, hindi ko kayo pipilitin kung ano po. No? But anyway, kaya mo nagagawa kasi nag-ooperate na yung kapangyarihan ng banal na spirito. Pasok tayo ngayon. Pag-uusapan po natin, actually mabilis lang ito, ano ba yung kapangyarihan niya na ibibigay sa atin? Number 1, Romans 8:26 to 27. Basahin niyo po ng malakas. Go. Likewise, the Spirit helps us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought. But the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. And He who searches hearts know what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes. Weakness. Sabi niyo po, weakness. May tuturo po ako sa inyo. Nasa sa inyo na po kung i-apply nyo ngayong linggo. Nasa sa inyo. Ang weakness na sinasabi po rito, weakness to pray. Say yes kung kayo to Sino po sa inyo may time na nahihirapan kayong manalangin? Di ba lahat po tayo? Weakness to pray. Minsan hindi mo alam kung ano yung sasabihin mo. Sa akin po may nagpapapray Ang business niya kabaong. Paano mo ipagpipray? Yung business ni Tito Nancy, ang daling ipag-pray. Tinda ni Mama Nati, ang daling ipag-pray. Lord, masarapan ang mga bumibilit magsipagkain sa Kanya. Magutom sila at lumapit sila lagi sa kainan in Jesus' name. Tinda ni Tita Nancy, Lord, marami ang mga ilangan ng mga print in Jesus' name. Ano pa? Tinda ni Meme. Lord, yung mga may dito bumili ng gamot, ng bigas, talaga nakita ko hindi siya napapagod, kakalakad, lakad. Pero yung kabaong, paano ipagpe-pray yun? Si Pastor Edward, alam niyo po ang negosyo ng pamilya ni Pastor Edward? Sementeryo. Paano mo ipagpe-pray yun? Lord, ayoko sabihin. Pero ibig ko lang sabihin, may mga panalangin na hindi mo alam kung ano yung tamang salita. Tama po.
meron po akong pinuntahan dito sa Cavite. Isang 16 years old. Tinawagan ako umaga, punta kami. Oh, sister, ano ba gusto mong pag-pray? Pastor, eto po alam ng Lord, ako nagsinungaling. Alam niyo kung anong prayer request? Pastor, gusto ko nang mamatay. Paano mo siya ipag-pray? Lord, patayin niyo na siya. Eto seryoso to. Lalo sa mga pastor, leaders, pupunta kayo sa isang nanay. Yung nanay, ang gusto niya na magpahinga na. Pero yung pamilya, ang gusto, gumaling pa siya. Pareho niyong nakakausap. Paano niyo siya ipag-pray? Naunawaan niyo po ako? Merong mga may hirap na hindi mo alam kung ano yung dapat na panalangin. Pero ang maganda, sabi dyan, si Holy Spirit, siya yung magbibigay sa'yo ng tamang salita. Tutulungan ka niya. Amen? Alam niyo, ang dai ko pong na-experience na ganyan. Pastor, sobrang saya ko kasi may pinag-pray ako. Pagtapos namin mag-pray, nagpasalamat siya kasi napalakas siya ng prayer. Hindi ko nga alam kung ano yung mga sinabi ko nung nagpe-pray kami. Si Holy Spirit yon. Amen? Ngayon pong linggo to, challenge ko sa inyo, humanap kayo ng mga tao na ipagpe-pray nyo. Kapag pinag-pray nyo sila, hilingin nyo kay Holy Spirit na bigyan kayo ng tamang panalangin. Kasi yun yung trabaho niya. Amen. No? Kaya tayo dapat nagbababad lagi sa panalangin. Mamaya, a-apply kagad natin to A-apply po natin to. Yung hahanap kayo mamaya ng tao na pagmiministeryan nyo. Yung magiging ending po natin, prayer body. Mamaya, habang nag-worship tayo, nag-iikutan tayo, humahanap kayo ng 3 na ipapanalangin mo at itataas mo sa Panginoon. Amen? Tandaan nyo, hindi kayo ang magpapagaling. Si Holy Spirit, gagamitin lang tayo. Amen? No? Marami tayo ritong mga miyembro na may sakit. Lapitan nyo sila. Dapat ganun ang church. Lapitan nyo, mag-declare kayo. Sa pangalan ni Jesus, papagalingin ka ng Panginoon in Jesus' name. No? Minsan, hindi mo naman kailangan ng mahabang salita Hindi mo kailangan, by the way, sa prayer, hindi mo kailangan ng mahabang salita. Kailangan mo pananampalataya. Amen. 3 tao, sabihin mo, pananampalataya, kapatid. Kasi yun yung ginagawa ni Holy Spirit. Ilalagay ka niya sa tamang lugar. Bibigyan ka niya ng tamang panalangin at ilalapit ka niya sa Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on. Kaya dito sa church, prayer ko talaga, yung midweek natin, maraming magpunta, maraming manalangin. Kasi po, 1 whole year round, we are praying for church. We are praying for families. Matatapos na ako. We are praying for the nation. Malaking bagay po yun. Prayer is the backbone of the church. Sila Meme, simula po nung challenge ko sila na araw-araw manalangin ng umaga. Araw-araw nananalangin po sila sa umaga. No, kaya po tayo masigla kasi may mga backup tayo sa likod na nananalangin. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Diyos? Come on. Pwede ba tayong sumigaw ng Praise the Lord? Ano pa, 2 talata? Romans 5, verse 5. Basa po tayo ng malakas. Hope that na put us to shame because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has given us. Ang ganda, no? Si Holy Spirit, siya yung channel ng love ng Lord. Alam nyo, ang ilaw, tandaan nyo po ito, ang ilaw, kahit sobrang lakas niya, pag tinanggal ko yan sa power, ano tawag doon? Power source, mamamatay ang ilaw na yan. Kapatid, tingin kayo, seryoso to. Kapag tinanggal mo yung connection mo sa banal na spirito, manlulupaypay ka. Wag kang magmamalaki sa Diyos. Wag mong tatanggal. Wag kang matatanggal yung connection mo sa Lord. Wag matatanggal yung connection mo sa church, sa mga prayer leaders mo. No, wag mong tatanggalin yung sarili mo na uma-attend ka, biglang ayaw mo na. Makikita mo yan with your 2 eyes na parang, bakit nangihina ako? Ba't nanlulupaypay ako? Because the Holy Spirit is the source of power. Amen. No, siya yung magbibigay sa iyo ng kalakasan.
Marami tayong kilalang ganyan eh. Kala nila, kasi tayo pag napuspos ka, di ba, ang lakas-lakas mo. May time pumapasok yung yabang na parang kaya ko naman na to. Dumating po sa akin yan eh. Parang feeling ko kahit di na ako connected kala Pastor Marlon, okay lang. Nag-pandemic, hindi kami nagkikita-kita. May time na puro live lang, online, sira yung internet ko. Nanlupay-pay talaga po ako. Nanlupay-pay yung ano. Sabi ko, bakit gano'n? Yung kasi nawawala na yung ano nyo eh. Yung connection nyo eh. Spiritual leader mo yan. Amen? Huwag mong papahintulutan na mawala yung connection mo kay Holy Spirit. Siya yung source of power natin. Amen? No? Ako po lagi kong challenge sa inyo, kung ngayon 5 minutes nagpe-pray kayo, i-10 minutes nyo yan. 10 minutes nagpe-pray na kayo, i-15 minutes mo yan, i-30 minutes mo yan. Kung kaya mo isang oras, gawin mo yan, magbabad ka sa panalangin and see the result. Wala akong nakita na sobrang tindi ng panalangin tapos lupay-pay ang buhay. Wala. Wala. Mga tao, pag lumalapit sila sa Panginoon, mas gumaganda. Amen. Lumilinaw yung vision nila, nagbabago yung puso nila, nagbabago sila. Amen. That is the Holy Spirit. Ginagawa niya yan. Ano pa? 2 talata, magtatapos tayo. But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Eto no. Basa tayo na malakas. Go! Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. Si Holy Spirit, ang nagiging fruit. Sabi nyo, fruit. Bunga. Ang bunga daw ni Holy Spirit, nagkakaroon ka ng love, nagiging maibigin ka. Sige nga, mag-test nga tayo ngayon. Hindi tayo self-righteous and we will not judge each other. Kanya-kanya na lang. Kanya-kanya na lang. Kanya-kanyang assessment. I-rate mo yung sarili mo 1 to 10. Hindi mo na sasabihin sa katabi mo, ikaw lang tsaka si Lord. 10 is the highest. How is your love? How deep is your love? How much love can you give to someone? To the people around you? 1 to 10. Kamusta ang joy mo? Masaya ka pa ba? Tanungin nyo nga katabi nyo, ikaw ba masaya ka pa, kapatid? Do you enjoy your ministry? Do you enjoy your work? In particular, it's not just about the church, it's about talagang araw-araw na buhay mo. Masaya ka ba sa tahanan nyo? Masaya ka ba sa ginagawa mo? Masaya ka ba sa personal life mo? Kapag mag-isa ka lang, masaya ka ba talaga? Kasi iba lagi tayong may kailangan eh. Parang, kailangan ko ng ano para maging masaya. May ganun po tayo, no? Ano pa? Peace. Are you peaceful? Tingnan nyo nga po katabi nyo, sabi nakikita daw yan sa mukha eh, pag peaceful. May parang, sister, ang fresh mo. Are we patient? Meron ba tayong pasensya? Or kapag gusto natin yung isang bagay na makuha at hindi natin nakuha, nagwawala tayo. Manununog tayo. Mananakit tayo. Magsasabi tayo ng hindi maganda. Amen? Kapag hindi nangyayari yung gusto natin. Are we kind? Tayo po ba ay kind? 1 to 10, kayo lang yan. Goodness. Tayo po ba ay mabuti? And last, faithfulness. May nakatingin or wala? Are we faithful? So, i-check po natin yan. Let's check our hearts. No? Conclusion, tayo na po tayo lahat. Romans 15 verse 13. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Dito po ako magtatapos, kapatid. Hindi ko po alam yung mga sitwasyon nyo ngayon. Pero, yung iba sa atin, nasa kalahati na lang ng cup of water eh. Yung iba sa atin, halos mauubos na. Yung iba sa atin naman, praise God, nag-overflow yung cup of water mo. Or di kaya naman yung iba sa atin, napakaningning mo, talagang nagliliwanag ka, purihin ang Diyos sa buhay mo. Pero may mga tao, andap-andap, papatay pa. Kapatid, huwag kang pumayag. Pwede kang magningning. Alam nyo, instant ang Diyos kayang kumilos.
Yung iba sa atin, ang hina-hina na ng ilaw mo. Recharge tayo sa Lord. Nandito ka ngayon, pagod ka, yung pag-asa mo, wala na, kain na. Huwag kang pumayag na matatapos tong oras na to, tong araw na to, na ganun pa rin. Huwag kang pumayag na lalabas ka na ganun pa rin. No? Hingi ka ng lakas sa Diyos. Higop ka ng kapangyarihan sa Panginoon. Worship team, tayo din ganun. Nakakapagod. Ang worship team, ang worship, ang ginagawa natin kapag puro flesh. Gagawin mo yan, flesh lang, pero hindi ka nakakonekta dun sa source mo. Nakakapagod yan. Ang ministry, mapapagod ka dyan. Kapag hindi ka nakakonekta kay Holy Spirit. We need to connect, to reconnect, para siya bibigyan niya tayo ng apoy. Yung apoy na hindi kayang patayin ng mundo. Yung apoy na hindi kayang patayin ng worry. Yung apoy na hindi kayang patayin ng doubt. Yung apoy na hindi nawawala. Ganun yung kayang ibigay ng banal na Espiritu. Amen? Let's worship God. Let's sing this song. And kapatid, let's be serious about it. Let's enjoy the presence of the Lord. Huwag niyo munang papansinin yung katabi niyo. Gusto niyo magtaas ng kamay, magtaas kayo. Gusto niyo lumuhod dyan, lumuhod kayo. No? Magpupuri tayo sa Panginoon at hihingi ng kalakasan. Hihingi tayo ng apoy. Hallelujah, Jesus. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and see your Spirit fall in power, your love unfolding gifts from heaven. I love to worship you, my God. To worship you. I love to worship you, my Lord, and feel your precious word of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fall on us, Lord. Thank you, Jesus. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and feel your precious bread of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. For us, Lord. So I yearn for you, Holy Spirit. So I yearn for you, long to see
change my heart, and I will live for you. God, let your spirit come in power, change my life, and I will live for you, my Lord. Come in power, change my life. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord, fallen as Lord, fallen as Lord. Yes, Jesus, fallen as Speak to your people. Yes, God, empower us, God, in Jesus' name. Oyala bakandi, oyala bakasandi. We will now pray. Let's fill this place with prayer. Ngayon po ang gagawin natin, pupunuin natin to ng panalangin. I need the help of the leaders, the worship team. Siguro isa na lang maiwan dyan para kumanta. Pero ang gagawin po natin, hanap tayo ng mga partners natin ngayon. And I want you to declare, mag-declare kayo sa Kanya, pagalingin ka ng Diyos, palakasin ka ng Panginoon, puspusin ka ng Diyos, bigyan ka ng kalakasan, ng joy, ng peace, ng love, ng strength ng Lord. Allow the Holy Spirit to give you wisdom to pray. Ngayon po, sige, pwede ba ngayon lumabas kayo sa mga upuan nyo, humanap kayo ng mga tao na ipapanalangin nyo, and let's fill this place with prayer. Wala pong isa, walang magiging maiiwan. No one should be left behind. I love to worship you, my God. Inaanak ko na. Come on, fill this place with prayer. Allow the Holy Spirit to speak to you. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Falling power, your love unfolding, gifts from heaven. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and feel your precious breath of heaven. You're all Thank you, Jesus, Lord. consuming Hallelujah. love. Speak to us, Holy Spirit. Holy Spirit, Guide us. come in power, change my heart. I want to live for you. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you. Kung tapos na kayo mag-pray, pwede pa kayong humanap ng iba na ipagpe-pray nyo. Itataas nyo sa Panginoon. Let's encourage each other in prayer. Let's encourage each other in prayer. Itaas nyo po siya, palakasin siya ng Diyos. Buksan ng Diyos yung puso niya. Come on. Kung tapos na po kayo sa panalangin nyo, hanap pa kayo na pwede nyo pong ipanalangin. Allow the Holy Spirit to use you. Ask the Holy Spirit. Ask the Holy Spirit to give you the right prayer. Hallelujah, Lord. Speak to your people. Panginoon, palakasin niyo po kami. Panginoon, empower niyo po ang mga tao ninyo. Bigyan niyo po kami ngayon ng apoy.
Yung iba sa inyo, right now, instant pinapagaling kayo ng Diyos. Meron ngayon mga papalakasin ng Panginoon. Open your heart. Allow the Holy Spirit to move, to operate in your life. Thank you, God. Thank you, Jesus. Lord, salamat, Panginoon. Align us to your will, God. Align your people, Lord, in Jesus' name. Salamat sa inyo, Lord. Salamat, Ama, in Jesus' name. Thank you, Jesus. Bless your name. Bless His name. Salamat sa inyo, Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, Lord. Salamat sa inyo. Salamat, Panginoon. Yes, Jesus. Some of you needs healing now. The Lord is healing you. Allow the Holy Spirit to touch you. Allow God to heal you. Yung iba sa inyo are looking for direction. Hayaan nyo na bigyan kayo ng vision ng Lord ngayong oras na to. Allow God to speak to you through His still small voice. Pakinggan mo yung boses niya. Pakinggan mo yung boses ng Panginoon. Some of you needs to be recharged. Allow the Holy Spirit to give you power, anointing, and recharge you. Yung iba sa atin, binabasag ng Panginoon ngayon. Allow the Spirit to break you. Lord, break our hearts for what breaks yours. Allow the Lord to bless you and give you a rich and satisfying life. Connect your spirit to the main source, to the Spirit of God. Huwag mong papalampasin tong oras na to na hindi ka pinupuno ng Panginoon. Yung iba sa inyo, nililinis ng Lord yung puso nyo ngayon. Inaayos ni Lord yung isip nyo ngayon. Just allow Him to do that. Huwag mo munang iisipin ng kahit na ano. Huwag ka munang magpo-focus sa kahit anong bagay. Huwag mo munang tignan yung katabi mo and just fix your eyes on Jesus. Tignan mo lang siya ngayon. Hallelujah, Jesus, Lord. Ayoko rin pong palampasin tong oras na to. For the very first time, may nakita po akong new friends natin who are here this afternoon. I would like to pray for you. Meron ba tayong mga first-timers? Yung mga first-timers, pwede ko po bang makita yung kamay ninyo? Amen. Si Kuya, salamat sa buhay nyo. Sino pa po? Si Brother. Meron pa po ba? Amen. Thank you, Jesus. Sa mga first-timer, pwede bang samahan po kayo ng nag-invite sa inyo? Dalhin po natin sila rito. And pagpipray ko lang po kayo, I would like to pray for you. Yung mga nag-invite, dalhin po natin sila rito. Nasa likod po nila kayo. This is a very special day for you because God has designated this day. Ay, brother. Dito po, sige po. Sa likod yung mga nag-invite. Palakpakan
Palakpakan natin sila, kapatid. Salamat sa Panginoon. Gusto ko pong sabihin sa inyo na we have prayed for you. Pinanalangin po namin kayo. You know, here at our church, hindi namin ino-oblige yung mga uma-attend na mag-change ng religion. Hindi ko po alam ang sitwasyon nyo, but one thing I am sure, God is concerned with you. Dinala niya kayo dito for a reason. No, hindi po walang nagkataon sa Panginoon. Maaaring kilala niyo na siya, pero dinala niya pa rin kayo rito because He wants to bless you. But you know, everything starts by accepting Him as our Lord and personal Savior. No, kung natanggap niyo na siya, salamat. Pero kung hindi pa, sabayan niyo po ako sa panalangin. Close your eyes and just pray this simple prayer with your heart. Sabi mo, Panginoong Jesus, humihingi ako ng tawad sa inyo. Linisin niyo po yung puso ko. Linisin niyo, Lord, yung isip ko. Panginoong Jesus, ngayong oras na to, I accept you in my heart as my personal Lord and Savior. Kayo na po ang manguna at maghari sa aking buhay. Ako na lang po ang mananalangin, Panginoon, isang kaluluwa na tumanggap sa inyo, libo-libong anghel ang nagpupuri sa langit. Panginoon, salamat sa 3 kapatid namin na naparito. Dalangin ko, pagpalain niyo sila, puspusin niyo sila, hipuin niyo sila. Panginoon, palakasin niyo po sila. They are, Lord, the answer to our prayers. Bless them, Lord, in Jesus' name. Amen. Makakabalik po muna kayo sa mga pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. Tayo po magtatapos, taas niyo yung mga kamay niyo. We will pray, Lord. Salamat po. Thank you, Lord, for this time. Thank you, Lord, for the people that you bring, Lord, that you brought in this place. Salamat, Lord, sa isang spiritong binigay niyo po sa amin. Thank you, Lord, for the empowerment. Thank you, Lord, for your message. Thank you, Holy Spirit. Jesus, bless us all. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Makakaupo na po tayo lahat.